Network Entertainment. Hello! Hello! Welcome! Welcome! The new and improved studio. Okay, bumalik tayo sa studio. Sabi ko may mga ilaw na para makita ng mga tao yung progress. This is progress milestone number 78. May ilaw na kami. Hindi pa ito yung final evolution ng Hindi studio. pa yung final. Nakita niyo naman meron kami napaka-plain white na pader dyan. Hindi pa namin alam kung anong gagawin. Maglalagay kami maraming cross. Ng mga iba-ibang bansa. Oh my God. Napaka walang kita. Pero okay ba? Ano ba tong, okay ba tong mukha ko nasa podium? Oh, para kang si Conan O'Brien pa. Oh, nakatayo ako eh. Nakatayo ka ba? Mababa yung sahig dito eh. yung nangyayaring sahig dito. Pero yes, welcome to Wakididu. Wakididu. Red, may naisip akong Ano naisip? bagong tawag sa atin pa. Ano? BMTD, pare. Ba't BMTD? Bago matulog till death, pare. Di ba? Doon nakakas. Tapos may hand sign. Alam mo, pag nauso yan, ang daming incel na nilapit sa akin. BMTD, bro. Dude, please. Guys, kung nakita niyo si Red in public, sabihin niyo BMTD. Wag, please. Mas nakakatawa kasama niya pamilya niya. Tapos luluhod sila. No? Para kayong tatamaan ng Emperor Eyes. Our righteous leader, please, BMTD. knight us. BMTD for life. For life, pare. Pwede mag-shoutout, Red. Sige, shoutout. Shoutout sa Boomdogs pala. So, nag-send sila ng care package. Wow. Sa akin, lahat ng flavors ng hotdog nila. Sinabi ko, 2 lang eh. And they... Okay, malupit maglagay yung Boomdogs. Yung Boomdogs na nag-reach out sa akin kung kailan daw sila pwede magpadala. Tapos ako naisip ko, kailan ako pipili ng araw ng kakain ako na 10 hotdog? Para hindi ko pa kaya. Pero nakakatawa, like recently, di ba gusto na naman padala? Alam ko madami yun. Gusto ko lang ng mga dalawa. More than akong dalawa like mga 2 nights ago eh. Sarap. Yung chili cheese dog na all beef, pare. Tapos ang expert tip ko, lagi mo ng extra onions. Di ba? Okay? Chili cheese lang. Best. Ano topic ka? Pare, Riz. Riz, pare. Ay, by the way, sorry, Red. Okay. Cookies and such, nagpadala sila ng cookies sa akin. Dude, influencer era ko na, Red. Hindi mo tong putang inan to. Bakit? Hindi man lang ako nakatikim ng mga pinadala mo sa... Ako pa nagpapadala mo sa studio, pare, para matikman ni Andre. So, ito, wala. Hindi. Wala. Cookies tsaka hotdog. And I got none, pare. Nakuha ko siya ng sabay. Dude, sobrang na-comatose ako pagkatapos. Cookies and such. Cookies and such. Ako, hindi ko ini-endorse ang cookies and such. So, sino lang maniwala sa inyong dalawa? Cookies and such. Anong pinadala sa inyo? So, meron silang cookie, yung pretzel na may cookie. Cookie na pretzel. Oo. Tapos yung s'mores. Tapos yung s'mores na may pretzel. Ano? Hindi, S'mores na cookies. Oh. Gagaguhin ko dapat pero honestly, it sounds so good. Medyo nag-salivate ako ng konti. Dude, pagkatapos ko kayo. Ako naman padalan nyo, cookies and such. Grabe naman. Sige. Bibiling ko pare. At saan ba sila? Grab ba? Hindi pa palit-palit. Sa Glorieta sila ngayon. Stall sa Glorieta. Layo. Yeah, medyo malayo. Papalit-palit sila. Just follow the Instagram, cookies and such. Nagpa-pop up sila. Yeah, pop-up. Wow, cookies and such. Okay. Yun. Tapos ng spiel ko, yeah. Baka may feedback kayo sa ilaw namin. Let us know. Or kung may gustong magbigay. Kasi actually, nakita mo, tinry ko gumawa ng mga red hints sa likod ko. Kasi ang hina ng lang to smart light lang to na mura. So, nakakatawa yung ginawa doon. Parang tinanggal niya yung godok sa stand. Tapos nilagay niya sa likod. Tama, tinuro nga sa akin ni Jay yan. Ilagay ko doon sa likod. Sobrang haphazardly. Pwede daw siya i-feel. Nakita ko nang ginawa niya yan before eh. Okay. Pero hindi ko alam kung tama yung pagkakagawa ko. Pero yun, nasa sahig lang yung godox dyan. Tapos may isa pang godox dito. And we're trying to go for like medyo cozy na vibe. Yeah. Diba? Medyo cozy. Medyo parang inviting. pwede ka matulog after. Kasi bago matulog with Red Oliero to. Hindi siya bago magising. Oo, hindi siya bago magising. Bago maglaplapan. Bago magsyupaan. Bago mag-69 with Andren Bernardo. Pero marami exciting things. Bago tayo magsimula sa marami exciting things. This is the red updates. Daming updates. Red updates. Number 1, ayusin namin yung pader. Number 2, tingnan mo naman may mga furniture na kami, pare. Iangat mo nga yung coffee table na hindi kita ng mga tao. Angat mo gamit. Kaya mo yan. Kunwari ka pa, maikli yung mo yan. Angat mo, pare. Meron kaming coffee table, Kita nyo. Hindi lang namin ma-frame na maayos kung paano makikita, Red, is that a coffee/whiskey table, pare? Hindi. Coffee table lang siya. Ito, pwede mo nakita mo yung ating side table dito na
dati karton lang. Dito nakakabit lahat ng mga headset namin. Kung ano pang cable yung pinagkakabit ni Roy dito na hindi namin alam. It's a self-recording studio actually. Yes. Pwede ka pumunta dito, buksan mo lang yung PC, record yourselves. Like what we're doing now. Dalawa lang kami ngayon sa studio ngayon. And then, hopefully maganda yung sound. kinakabahan kami. Titignan namin yung waveforms na fino-form ng ano. Magsalita ka, Andren. Hello. Okay. Naka-record ba siya? Naka-record siya, gago. Okay. May naka-record doon. Okay. May trail eh. Sige. Tapos, finally, magko-commit kami. Ladies and gentlemen, bago matulog, from now on, actually hindi, teka lang, semi-commitment. Every now and then, magkakaroon kami ng bonus episodes every week, pare. Parang naman tong content na binibigay namin sa inyo, pare. Kasi eventually, magiging may paywall na eh. For 4 minutes lang yung mga libre. Gago bad If you want the rest of Bago Gago Matulog, sobrang bad trip. you have to pay 9 million pesos. $9.99. Hindi, syempre namin gagawin yun. Pero second bonus episode, and yung bonus episode na to is iba-iba every week. Yeah. Kung anong klaseng ano. And then, kumbaga parang gagawa kami ng parang mga spin-off episodes na siya lang yung magiging bonus episode. Starting with hindi kita matutulungan. It's recorded na. With Kailangan Andren na lang Bernardo, ng artwork and hopefully metal music. So, nirecord na namin yung pinakaunang episode. It was pretty fun. Nakakatawa siya. Pinakaunang episode ng Di Kita Matutulungan ni Andren Bernardo. And magde-debut yan next week. Kaya next week. So, kayo mga incel, mag-abang-abang na kayo. abang-abang na kayo. Tsaka, eventually, join the Facebook page ng Bago Matulog para makita niyo yung mga updates. Yes, maraming updates, guys. Maraming maging fan interactions, mga ganong klase. Sabihin lang ni Red, hindi ko gagawin yun. Yes. Lahat ng mga pinapagawa nyong, kasi yung mga iba, sobre. Gawin mo to, blah, blah, blah. Gumawa ng episode tungkol dito. Ayoko eh. Guys, trust the process. Gumawa kayo ng episode nyo. Oo. Gusto nyo pag-usapan yun. Diba? What's happening? Tingnan mo kami. Gumawa lang kami ng studio, pare. From scratch. Gumawa si Red ng studio. Pare. Talagang nag-ano kami dito. Kung nakita nyo yung mga BTS minsan or nakita ko, pinopost ko minsan sa sa aking, ang tawag din sa Instagram. Channel. Yung channel. Pagko-post ako ng BTS dun, minsan join din kayo dun. BMTD, pare. Bago Matulog till death, pare. Till death. It's called death. At pag-uusapan natin ang, ano yan? Riz, pare. Panliligaw. Like, ano ba yung Riz for you? Teka lang, pag-usapan after this very unnecessary OBB. Yeah. And we're back. We're back, pare. Napakaganda. So, Andren, hindi ko alam na word siya, pero please explain to me what Riz is. Pare, Riz, pare, is like yung paano kang mang-akit ng babes, pare. Paano mang-akit ng babes? Mga cheeky babes, mga bebots. So, ano ba siya? Is it... Dating, parang yun yung pogi points. Yan yung sa generation natin. Anong pinanggalingan yung word? Di ba usually yung mga Gen Z word, parang abbreviations lang siya ng ano? Riz. Hindi ko rin alam eh. Jizz? Nanggaling ba sa... galing siya sa jizz, pare. Tapos sabi ka, dude, you got great jizz, pare. Di ba charisma? Baka jizz. Binibigay ko na nga sa'yo para magbunga kang matalino. Kasi jizz, di ba? May tamod. Manly. Anong mas manly sa tamod? But ang Riz ba, lalaki lang? Pwede rin pa. May so bakit? Hindi wala silang jizz, pare. Oo nga, no. Tama. Sabi mo manly eh. Ay, nako. Inom mo magsalita. Pero, hindi ko rin alam eh. Like, may Riz ba? May Riz ka ba, Red? Habang umiinom, grabe, galing ko talaga. Nagtanong lang ako. Kaya nga sinabi na Red na sabi, magsalita ka. Huwag kang magtanong ng questions. Punta ko nang idura yung tubig ko eh. Sabi ko, hindi worth it yun. Riz. Hindi ko rin kasi alam. Like, ito saan nag-start yung pag-Riz mo? High school, pare. Hindi ko alam kung ano yung Riz eh. What does it... Pagpopogi mo sa mga chicks. Wala akong pakialam talaga sa itsura ko nung high school or nung college or now. Like pumoporma ka and everything. Nag-aura farm, bruv. Hindi ko na alam yun. Please, on sa comments, baka please, baka nanonood kayo ng
YouTube Premiere ngayon or ng Facebook, sa Facebook, i-comment nyo kung ano yung sabihin ng Riz para sa inyo. Pero ang pagkakaintindi ko, ang Riz ng isang tao is yung parang yung game niya, yung forma, combination of forma, Total package. attractiveness, parang ganun. Yeah. Yun yung combination nun. So, ano ba siya? Conscious thing ba siya na ginagawa ng mga tao? Siyempre, like, alam ko meron naman. Mga iba hindi, pero mga Yung mga natural Riz gods. pare, like, kunwari, Para ikaw, pare. hindi. Ang natural Riz god ko, pare, kunwari, example, si GB. Hindi naman siya nagtatry maging maporma, pero may Riz siya eh. May Riz ba siya? Marami bang gusto sumapa sa titi ni Jimmy? I'm guessing. Talaga ba? Yeah. Hindi ko alam. Kasi sobrang faithful lang yan na loving father and love son. Ba't bigla sumipsip ka sa dulo na na-realize mo magiging trouble ka? Okay. Genie, may sinasabi si Andre, marami daw gusto sumapa sa titi ni Jimmy. Narinig niyo yan dito. At alam mo naman sa bago matulog, pag nagsalita kami dito, naka-fact check yan, sure ball. Facts yan, pare. Kaya nga si Andon may segment na fun fact eh. Kaya, mga iba kasi mga Riz nila pilit eh. Like what? Like, isipin mo kung ako biglang nag-Uniqlo, hindi ba pilit na Riz yun? Hindi naman. Uniqlo? Grabe ka naman. Napaka-basic lang naman ng Uniqlo. Okay, kung biglang So, nag-fish... ibig mo sabihin, kaya ayaw mong manamit na maayos kasi iniisip mo baka pilit yung itsura. Oo, parang ganun. Ang inang yan. Di ba yun nga, hindi reverse Riz yun. Kasi parang deliberately, alam mo kung paano ako mag-improve pero di mo ginagawa. Di ba? You gotta help yourself. It goes both ways. May mga trying hard naman talaga eh. Hindi naman tayo sa trying hard. Pero they try... Tama, you got a point. They try hard. Pero they try too hard. Like parang... So, ayaw mo yung pilit, hindi bagay. hindi, parang yung Riz mo, like parang nawawala na yung... Maglagay kayo ng Riz counter, by the way. Yung i-ibayin mo na yung ugali mo kung sino ka, yun yung medyo minus our Gets ko yun. Tama. Like, imagine mo kung biglang iniba ko like, oy dude, makinig tayo ng Cup of Joe. Tapos mag-meet tayo ng fine shite chinitas, pare. Tapos parang kadiri yun. yayain mo sila sa sa artesian clay pot. Hindi clay pot, sorry. Artesian pottery studio. Tapos dude, gagawa kayo ng pottery together. Tapos gagawin Hindi ko sinasabi masamahin ha. Sinasabi ko lang, pilit yun pag ginawa ni Andren yun. Pero, pero yun yung malaking usapan din dun eh. Kung ikaw, lalaki o babae, tapos meron kang person na gusto or someone or kasintahan mo ngayon or asawa mo ngayon, tapos hindi siya nag-e-effort. Oh yeah, pangit naman yun. Pangit din yun eh, di ba? So ang hirap din, may balance din talaga. Yeah, may fine line talaga. Wag lang yun. Kasi ako din may kilala rin ako na yung mga tao na nahihirapan silang i-identify yung personality nila. So nagiging insecurity nila yun. Na sino ba ako? I don't know who I am. Di ba? Maraming ganun. Maraming ganun na tao. You'd be surprised. Kasi tayo, dude, blessed tayo na nahanap natin yung passion natin na napupursue natin siya. Hindi lahat ng tao blessed to be like kunwari, I'm pretty sure may mga tao na nagsisimula mag-stand up na feeling nila hindi pa sila belong. May mga ganong klase. May mga ibang tao naman, di ba nakakairita rin, na feeling ko na feeling na putangin na bilong na sila. Parang puta, jargons kagad yung mga sinasabi nila. Alam mo yun, di ba? Parang tangin na. Kumaharot na kagad. Si Mr. Insider pala to eh. Ang mga ganun, di ba? Gumagamit kagad ng mga terms or nag-iimbento ng mga terms. Bibigay ng advice sa mga tao kahit 3 buwan pa lang sila. Oo, putang mga ganun, di ba? Or magbibigay ng advice sa mga bagong open micer tapos banu naman siya. Di ba? Mga ganong klase. Kasi gumagawa ng lineup 3 months in pala. Oo. Sobrang specific. Huwag naman ganun. Hindi naman to hiritan podcast pa. Tayo si Andren talaga. Tanggalin kita dito eh. Palit ko yung kaaway mo. Pinariningan mo. Mainis ka ba sa akin pag ginawa ko? Hindi naman. Nakakatawa eh. Like, basta nakakatawa, wala akong pakialam. Talaga nakakatawa ba yun? Hindi mo nandyan siya bigla. Tapos ginagawa niya yung catchphrases. Mabuburat ka. Mabuburat ka na. Like in a sarcastic way. Pero basura yung pagkakagawa. Like talagang, matatawa. hey guys, wacky-dee-doo. Gumagana siya. Matatawa ka? Feeling ko hindi. Feeling ko subo ka ng baril. Ang dali lang, Andre. Dali lang eh. Duwag kasi! Sa mga tao, baka ma-offend sila rin sa self-harm jokes natin. No. This is a joke. Ginagawa lang namin talaga yan. Sorry. Wala kaming kwento tao. Kami pa yung may mental health problems parehas. Yeah, sorry. We joke about it. Yan yung Riz namin eh. It's our... Pero okay. Nai-gets ko pag single ka. Kasi naging single ako ng matagal bago ako naging girlfriend si Kate. Yeah.
Ilang years din yun? Siguro mga 3 years. Yeah. Parang ganun. And before Kate pa, yung ex mo, ang tagal mo nung... Tagal. First official girlfriend ko yun. So, alam ko, technically, mas nag-spend ako ng time maging single kaysa Joa Bells. Joa Bell. Siguro, malapit ng kumate. Pero, parang ganun. Hindi ko naman ika-count, siyempre, 12 years old ka. Diba? Siguro mga 18 and up lang, diba? Kung Kibuloy fan ka, baka pwede. Baka pwede. Pero wala namang riz. Yung mga... Si Kibuloy, wala siyang Riz. Pero counted ba? Teka lang, counted as riz ba yun kung gumawa ka ng kulto para marami kang... Alam mo, man, Diba? may masamang Riz din eh. Hindi lahat ng Riz. Pero riz. Is it riz? O hindi? Feeling ko, oo. Hindi, kasi parang ano siya manipulative siya no? Tama, hindi yung Riz. Hindi siya Riz. Hindi yung Riz ang pagmamanipulate Tama. tao. Hindi. So yung... Shit, medyo naging fine. So all religions, walang Riz. All. Hindi all. Ang labo nito. Ba't lahat ba sila ng mamanyak? Yung ba sinasabi mo? Yun ang sinasabi ni Andrew Bernardo dito. All religions daw walang Riz. Kasi katulad nila lahat. Yung Christianity may Riz. Hindi ko gets eh. Then yun nawawala na yung definition ng Yes. Tapos hinukay natin itong graveyard na to sa atin. Sobrang, like, hindi tayo equipped para Tayo para pag-usapan Okay, to. Okay, guys. Forgive us, all of us. We are terrible people. So ito. Okay, ito na lang. Okay. Mag-focus tayo sa hindi mga pastor. Tangin na kasi, hindi na tayo sanay ng dalawa lang tayo nag-uusap eh. Nakakalimutan natin na hindi na dito recorded. No? Sige. Ito, pag-usapan natin. Ah. Ano yung sa tingin mo ang Riz mo sa mga babae? Bakit ganun yung paggagamit ng term do? Ang riz mo. Parang aura mo. Parang... Parang ganun. Sige. Ako siguro pag hindi natatawa sa akin yung babae, parang ano pa, baka ko pupulutin. Parang ganun. Parang ganun. Wala na ako iba. Ano ba? Yun lang yung play ko I guess. May isang girl, sabi niya, kamukha ko daw si... Si ano? Si Coydon Cambria? Hindi. Zach Galifianakis, pero nasagasaan. Sino yung sa Last Teen of Wolf? Us? Si Teen Wolf? Sa Hindi mo kamukha si Pedro Pascal. Kamukha ko daw si Hindi mo kamukha si Pedro Pascal. Titigil ko tong podcast na to pag may 10 nagsabing kamukha ni... Legit Hindi yung nambubulsit lang na incest. Yung mga... Sino ba yung mga nasa putang inang group na parating napaka-undramatic? Yung putang Huwag yung yung mga nagpo-post pa natin ng Jacob Fatu updates. Hindi. Hindi si Jacob Fatu, si Zilla. Sobrang astig nung guy na yun. Sabi ko, alam mo, wala akong alam kay Zilla Fatu. The whole existence ng buhay ko. Ito ngayon, ang dami ko nang alam, pare. Kung sa siya pinanganak. Kung ikaw, sana mo matay na siya. Yun ang fun, pa. Huwag mo gawin yun. Baka sugurin kayo sa bahay. Sana mo matay na siya. Mamaya may tumatawag din sa lobby. Meron po dito may dalang chainsaw. Tsaka may ulafala. Kung sino ka man, hindi namin yung pangalan mo kasi character siya eh. Nakakatawa. Na-appreciate ko. Dude, sana may ganong fan lahat ng tao. Yung talagang, hindi siya nagpo-post ng parang, alam mo yung mga fanatic lang kila Daniel Padilla na, ang gwapo ng forma ni ganyan. Grabe. Kamukha mo to rin. Grabe yung pasabog ni Catherine today. Ganun lang yung mga post. Ito putang ina, ito, ano siya, coming from wrestling royalty, parte siya ng Anoa'i wrestling family. Ganun yung mga information. Tapos parang, next ano niya, nag-promo siya kasi kailangan niya i-defend yung championship niya kasi kailangan niya ganyan. Alam mo yun, inaano niya yung lore. Diba? Tangina. Yun ang fun, pare. Puro yan lang yung pero ang weird lang. Yun lang exclusively yung content niya sa group na yun eh. And you know what? Meron kaming admins. Pwede namin tanggalin yun or hindi. Pero bakit, di ba? Bakit? Why not? Hindi naman siya nangaharas. Why the fuck not? Why the fuck not? So yes, it is welcome. Kung gusto niyo maglabas doon, kung avid fan kayo ng one specific wrestler, I guess, siguro it's a group to... your content is welcome in our group. Hindi, kamukha ako daw, seryoso na si... Pedro Pascal. Hindi. Si John Regala, yung sa Tanging Yaman. Nung bata siya. Hindi yung... Si John Regala? Oo. Yung kalbo, yung kuya. Hindi si John. Sino yung kuya doon sa Tanging Yaman? Hindi ko matandaan. Basta yun, kamukha ko daw yun. Okay. Yung bida? Oo. Hindi mo kamukha. Okay. Sino nagsabi siya kamukha mo si Pedro Pascal? Hindi ako fan. Hindi nga. Sige nga. May nagsabi. Nagsabi nga talaga. Talaga? Minamanipulate ako. Minamanipulate ka lang. Talaga? Pedro Pascal? Bakit? May nakikita.
Ano? Anong ginagawa mo? Yung look niya kay Ellie sa Last of Us. I can do this. Sobrang hindi. Ikaw naman, Kamukha mo si Reed Richards, yung sinasabi mo. Si Oberyn Martell, pare. Hindi naman. Si Pedro Pascal, lahat yan eh. Oh. Di ba? But yung Last of Us lang, yung Haggard lang. Yung Haggard daw na Pedro Pascal. Yung pagkatapos mamatay yung asawa niya. Akala ko yung kamukha. Pagkatapos mamatay yung daughter niya, Pedro Pascal. Ang pogi niya dun eh. Kasi hindi pa apocalypse nun, namatay yung daughter. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. I know, baby girl, I know. I know, baby. Come on. Gusto mo parehas mo silang ginagaya. Yung Kasi pag ginawa mo lang yung isa malabo eh. Oh, I know. Let's get out of here. It's just The Last of Us. Yun yung That's title drop. title drop. Move in na move out! Takina. Ang favorite ko, like, ang Riz talaga. Alam mo sino kamukha mo sa Last of Us, do? Si mga zombie. Sabi ko na nga ba, yung mga mushroom na Hindi. You know. Yung bloater. Search nyo. Last of Us bloater. Kamukha ni Andre. Yung sa Left 4 Dead 2 lang yun. Hindi. Spit ng Sa acid. Last of Us nga yun. Siyempre, bloater. Yung pogi na zombie, yung leader na. Pangalan pa Nilaro mo lang. ba yung 2? Ha? Nilaro mo ba yung 2? Hindi ko na. Gago sa dulo, yung mga zombie, naging sentient sila ulit. Sige, foggy siya. Tapos may leader sila. Why? Why do you resist us? Sobrang hindi. We are the Last of Us. Ganun yung... What yun yung... ano nga risk mo? Riz, nakakatawa. Yun lang talaga yung ever... wait. I think kailangan siya. Matangkad. I think advantage. Talaga ba? Di ba tall, dark, and handsome? Part yun ng trifecta. Tall, I'm dark. Mag-decide na lang kayo sa third. 2 out of 3 ba? 2 out of 3 ain't bad, pare. Tall, dark. Pero yung dark niya yung humor niya, hindi yung... Putang ina, pare. Yun na yung title. Yan na yung title ng next show. Tall, dark, and lonesome, pare. Tall, dark, and humor. Bakit? Hindi, peerless na lang ng silanganan. Yun Ayaw mo namang gawin yun. Teka lang. So, ano nga? Ilan na sa side? Ang Riz na gusto ko sa mga babae. Babae naman. Teka, tayo muna. Bago natin i-objectify lahat ng babae. Hindi ko i-objectify ang babae. Kaya 21% lang ang babaeng nanonood. Pero ang taas naman ng 21. Taas ba? Baba ba? 8% yun. 8% lang ba? Wow. Hindi kasi yung iba, Closeted. nanonood nakasama ng mga boyfriend nila. So, na-account lang yung boyfriend kasi yung boyfriend yung gumagamit ng account kasi yung mga lalaki lang ang nagbabayad. Yes. Boom! Ex gon' give it to ya! We gon' give it to my wife and my kids! They'll laugh! They'll live! Teka. Feeling ko may mga impressions yun rin. Yung habang nakikinig sila ng podcast kasama girl. Hindi, babe, ganyan lang sa talaga. Pakinggan mo, babe. Ito. Nakakatawa yung Nakakatawa ito ng part. Boobies. Ano ba sinabi sa akin? Ang feedback sa akin ni Kate, actually, hindi nga alam. Hindi ko nga alam kung natatawa siya sa akin eh. Feeling ko naman. Hindi. Naalala ko pa to sa dating episode. Panoorin nyo. This was way back when pa. You're driven daw. Gata man tao driven eh. Tangina, kakasabi. Dude, may mga tao na bum lang talaga. Oo nga, ano. I guess kasi medyo cheats din yun. Kasi iba talaga yung pag nahanap mo na yung gusto mong gawin. Ano siya eh, parang self-containing motivation cycle siya eh. Wala kang... Pero I don't count that as Riz eh, yung ugali. Like, hindi, ugali may Riz. So ugali, hindi dapat gamitin ng pang-attraction. Wait, kaya ako nga... Sinabi ni Andon Bernardo. Naghahanap ako ng way na sabihin to na hindi magmumukhang objectifying. Pero, ano yung Riz, yung first impression? Yun, feeling ko yan yung... Kasi matagal ka lang kilala ni Kate. Ako mahirap nga yun. Pero ako nung single ako, pa nagdi-date ako ng someone, hindi ko siya tinatrato as if para may objective ako. Naka-focus lang ako dun sa enjoyment nung date na yun. Parang show. Like kunwari, pag nag-show ka, hindi mo naman naisip na, dapat pag sinabi ko to, maalala nila yung message ng set ko. Hindi, gusto ko lang sila tumawa. So, pag nagdi-date ako with someone, ang gusto ko lang gawin is show her how I have a good time. So, definitely, dapat may meal, may kainan, may or kape or merienda or something like that. Tapos dapat nakakapag-usap kayo kasi puta hindi ko magets yung mga taong nag-flirtan sila sa club kasi sila nagkakarinigan. So ano yun? Anong attraction nila? Wala lang, katawan lang talaga. Hello. Di ba? Anong attraction doon? Katawan lang talaga. Oh, kasi talagang ganun lang. No? Pure tinginan,
katawan, sayawan, kiskisan lang ng body I think parts. Ganong feeling ko klase. like in general like that's why dudes learn to dance lang para magkiskisan sila sa clubs. Hindi naman dancing yun minsan. Puta, may Gumaganon mga lang. nakita ko, gumaganon lang. Tapos kikis-kiss lang nila yung titi nila. rin Yeah, sa like I did that twice in my whole life nung college. Yeah. kiskisan. Oh. Sa Pangasinan, meron ba ganun dun? May club doon, ang pangalan Music Warehouse. Iga-greet ka ng clown. Ay mo kami invite sa Pangasinan na doon. Punta nga, di kayo pupunta eh. Boring doon Hindi eh. mo ako ini-invite. Punta kayo ni Kate. Itur ko kayo. Tutur mo. So, 100 Islands. Sige, may kilala akong may kilala Tig-isa akong island. Hindi, may kilala akong nagbabar ko doon. Pinsan ko. Saan? Si Patane. Ha? Sa 100 Islands, siya yung tour guide. Bakit barko? Ang laki naman doon. Ay, di yung ano tawag doon sa maliit na yung boat. Yung Bangka. Boat. Bangka. Ina nito. Barko. Tingnan mo, bullshit tong ruralness ni Andren eh. Ayaw mo pakita na ikaw ang... Di mo, ayaw ko ipakita yung SS Bernardo. Ayaw... Sa Bernardo Mall. Yung mukha ko, tapos yung may malaking barko, tapos yung mukha ko yung nandun sa harap. Parang Going Merry pero mukha mo. Tangina, anong pinag-usapan natin? Riz! Riz nga pala. Sobrang dali nga. Ikaw, like, Sige, go. to other guys, ang feeling ko, ang rizzy sa mga guys, parang caring. Yun daw eh, may narinig ako sa girl eh. Na caring, kasi nagkasakit daw siya. Yung boyfriend daw niya, dumating sa bahay niya. Sino tong down na to? Sino tong pinag-usapan mo? Ha? Sino tong fictional babae na reference mo? Nagkukwentuhan kami ng... Okay. Mga dinidate girl mo, dinidate Oo. mo. So yun, tinulungan siya nung may sakit. Uh-huh. Yung mga basic shit lang. Yung, kumusta ka na, babe? Mga ganon. Kunwari may sakit ka, inaalagaan ka ba ni Kate? Hindi actually. Okay. Hindi. Well, Iniwan niya hindi, lang ako baka hindi kasi grabing sakit. Yung grabing Yeah, as in like 3.9 ata yung fever niya nun or some shit. Sino? Yung girl na to. 3.9? Napakababa na. Taas na nun, gago. 3.9? Oo, 3. Di ba 39? 39. 3.9, di ba na malamig ka na nun? 39 pala, 39. Missed by a country grammar mile. Pare. Ang layo. Yes. Ang layo. Pero yun yung sa akin yung risk kung caring ka. Kung caring, maalaga, Oh, maalaga. Hindi naman yung sobrang yung gagawin ko lahat para sa iyo. I mean, caring at the right times, I guess. Yung simple shit. Kunwari, ginagawa mo ba yung classic malamig yung girl? Oh, ito yung jacket ko. Oo naman. Yun, mga ganon. Oo naman. Kahit naman kanino, kahit sa nanay ko, di ba? Oo. Pero malaking bagay din yun kung... Oh, the small things daw eh. Medyo feminist kasi yung ate ko tsaka nanay ko. So medyo, I think, isa rin that comes off is that, like kunwari, pag nag-open ako ng doors for women, gentleman naman, hirita ka ng ganun. Tapos ako parang second nature siya sa akin. Or yung tipong, Angas mo. or yung tipong, ito lang, like, paunahin mo sa escalator, mga ganun, paunahin mo sa pintuan. Kahit Alam mo yung mga ganun. stranger? Kahit strangers. Like, kunwari, alam mo yung escalator, di ba, minsan wala naman yung one entrance, di ba? So, minsan may magkakaalitan kayo. Tapos, mag-awkward kayo. Papaunahin mo dapat kung sino. Hindi ako Yung nauna matanda or yung... Nauna ako eh, to establish dominance. Pare. Pag ginawa ko, Binabox out mo pa. this is a man right here, pare. He knows what he wants. Binabox out mo mala, sakuragi. Ang ganong klase. Pero yung mga normal na ganun, pauna. Actually, mas passive ako na kahit sa pa nag-drive. Parang ito mo mag-drive, bagal ako mag-drive, di ba? Like, pag may sumisingit, sige, sumingit ka. Wala akong pakialam. Di naman yun. Kasi may ibang tao, puta, alam mo yung shift ka lang ng lane, mag-senyas ka, mapaflashan ka na ng ganun, ayaw mong pasingit. Parang, bakit? Parang, I think, yung pagkamacho ng mga ibang tao, nakakala nilang kinariz nila. Yan. Hindi yung rizzy, yung machismo. Hindi, pero may mga ibang tao, gusto nila yun eh. Gusto nila yung talagang lalaki nila eh. Yung tipong... Kahit sa mga... bakit ka nagme-mental na, Yossi? Hindi naman yan, pambabae yan eh, yung mga ganun na lalaki. Hindi naman ganun. Pero more like... Hindi ko alam kung ano yung mga... Masculine things. Hindi. Ito, like kunwari yung... May mga lalaki akong kilala na hindi ko sila friends, pero nakilala ko sila. Pero just to know na tipong... pag girlfriend mo daw isang tao, dapat unfriend mo na lahat ng mga lalaki mo. Yung mga ganun. Sobrang retarded. Meron ako nakita recently na content na sinabi niya parang, what do you guys think? Kasi parang ang tingin daw niya hindi naman niya ina-assume na nag-cheat yung girlfriend niya or anything. Pero
dapat daw, wala daw rason na magkaroon siya ng lalaking friends kung may boyfriend siya. So parang, what the fuck is that shit? Parang sobrang insecure. Pero dude, maraming tao nag-agree. Yun ang masaklap. So ako parang, bakit ganun? Bakit ganun yung... Ba't may mga tao... Anong reason nun? I'm trying to think. Pero may mga babae din na, oh yeah, gusto ko yun kasi parang pinoprotect niya ako. Parang ganun klase. So, I don't agree with this. I'm just rationalizing the insanity of it. Parang ayaw nila baka mag-cheat yung girl. Hindi nga daw tungkol dun eh. What? That's the only reason Yeah, feel why ko rin you would fucking do that. Sobrang hindi ko magets yun. Like, ang dami ko rin kilala na tao na sobrang kinokontrol nila yung binibihis ng babae nila. That's retarded. Pero 'di ba, mga ganun. Ba't ang ano niyan? Saka pupunta, parang ganun. Pero pag other way around, hindi. And then parang sa mga ibang babae, parang gusto nila yun. Which is I weird. guess it's what they want. I guess it's what. So, riz ba yun? No? It's a riz eh. If it's what they want at hindi sila pinipilit, who the fuck are Alam mo, we? nakakatawa sa dulo. May nag-comment bigla, guys, hindi yun yung ibig sabihin ng riz at all yung pinag-usapan. May Gen Z na nag-comment. Karatang di kayo nag-research. Pero, we're old. Me and Red are hindi naman old. We're of advanced age na. Tapos ako yung feeling ko yung, kunwari sa babae. Ang gusto kong, ang rizzy saan sa babae. Yung classic, pinost na to sa Facebook, di ba? Yung may tattoos, may buhok. Yung ba si Long Walks? Tas yung... Long walks? Sa'yo ka ng long walks? Hindi yan. Tapos pwede rin mga iba, kahit walang septum piercing. Kasi maiksi lang buhok, may salamin, maiksi buhok, mukhang lalaki, nakakatawa. Di ba, puta? Mukhang lalaki. Parang siningit mo lang yun sa gitna ng mga qualities. Androgynous. Let's say. Androgynous. Gusto mo yung ganong klaseng look. Okay. Kaya ba hinawa kami hita ko nung... Hindi ka naman mukhang... Hindi wala ka naman tattoos eh. Hindi ka mahilig sa metal. Mahilig ako sa metal Ang alam mo lang na metal na deep cut, putang na Rings of Saturn eh. Megadeth. Di ko alam yung Rings of Saturn. Hindi yung Saturn. Ano yung Saturn na sinabi mo? Hindi ko alam. Rings of Saturn, finisher yun ni Perry Saturn. Hindi. Yung Enemies of Saturn yun. Hindi nga daw metal yun. Inaway ako ng mga tao. Diba? May saxophone yun eh. In between habang nag-type siya, nagbe-vape siya ng malakas. Mga ganun siya. Kaya nga sobrang gusto ko yung movie na yun, yung kay Mel Gibson. Yung What Women Want. Kasi, paano kung may power ka na ganun? Puta, siyempre power fantasy na yun. Oo nga eh. Parang mas gusto ko pa nga yung power na yun kaysa Superman eh. Actually, hindi. I take it back. Pero mas okay yung Superman na power. Diba? O ngayon mo, ang gago kasi gusto mo yung... Hindi, gusto ko talaga eh. Gusto mo talaga? Alam ko lang sana ang gusto ng mga babes. Tapos ima-manipulate mo sila. Hindi ko manipulate. Bakit lahat na twist pa natin sa puntang gaslight? Pero para saan ba? Para saan? Para alam ko kung hindi nila ako... Kung anong pwede ko ayusin sa sarili ko. Pero wala yung thrill. Totoo lang. Medyo masarap na part ng ligaw-ligawan phase or mag-date kayo is... Kayong umamin ka, no? Hindi yung umamin. Yung tangina nito Kahit eh. may boyfriend. Let's go! Putang ina. Joke lang. Mga gawain mo yan. Joke lang. Ikaw nag-bring up ha. Baka mamaya. Joke lang. Ano? Sasabihin mo? Ayun, nawindang ako sa confession mo yan. Sorry. Yung ano? Yung What Women Want. Ano meron dun? Yeah, yun na. Yung lang yung gusto kong power para ma-improve ko yung sarili ko. Ay, hindi. Sabi ko nga, wala siyang thrill. Kasi alam mo na yung nangyayari. Iba yung feeling nung matagal kayong, ano ba, gusto ba niya ako? Yung topic ng kanta ng Migraine. Diba? Kaya siya nahihilo, nalilito kasi ang sinasabi niya, asan ba ako sa'yo? Ibig sabihin, ano ba ako sa'yo? Seryoso, akala ko ako lang sa period yun. Bobo mo, putang ina. Tang inang yan. Asan ba ako sa'yo tungkol sa period? Yung migraine eh. Sang ina, hindi nga sinabi yung migraine sa kanta eh. Sino kumanta nito? Si Moonstar 88. Ay, di ako nakikinig ng Moonstar. Ang alam ko lang sobrang sikat ng kantang yun. Ewan! Yun lang yung alam ko sa Moonstar 88. Ano yun? Di ko lang. Hindi kong alam yun eh. So basta yun, di ba? Yung point na nagliligawan kayo, tapos hindi nyo alam kung... Yes, I will agree. Hindi nyo alam kung, meron. Pero alam mo yung meron ng hints of, yes, meron talaga. Meron talaga. Pero hindi pa siya confirmed. So parang sa utak mo, parang, shit, di ko pa rin alam. Tapos finally, kahit alam ko na. pag nag-culminate siya sa time na nag-aminan kayo,
Tsaka sa time na una kayo nag-holding hands, una kayo nag-date talaga ng totoo as a couple, nakaakbayan na kayo, mga ganong klase. Hindi nga yung kiss eh. Kasi yung all that parang subtle things, di ba? Na nagsisimula. Tapos yung kiss, pag nag-kiss na kayo, maganda rin, di ba yung feeling? Hindi siya maganda kung alam mo na yung resulta eh. Sabagay. Yeah, part of the... Diba? Parang nanood ng wrestling nang alam mo na yung results. Sobrang layo eh. Ng experience of alam mo na yung mangyayari tsaka hindi. Parang kaya nga in some ways, pag-usapan. Pero syempre hassle pag na-reject ka. Pero totoo lang, yung mga taong na-reject, bobo rin mga taong na-reject. Yeah. Alam mo kung bakit? Kasi parang may mga times na sobrang obvious na nung hints eh. Alam mo yun? Na ayaw ka. Oo. Tsaka obvious na parang hindi siya something na ano. I think yun yung essential skill na kailangan malaman ng mga tao. Is, yes, may such a thing as persistence. Pero may such a thing din as dapat you should not take a hint and shut the fuck up. Yeah. Or and stop, doing what you're doing. Yeah. 'Di ba? Ang daming taong ganyan. Tapos bilang sabihin nila, hindi naman yung sinasabi na no eh. Or di naman yung sinasabi blatantly na hindi eh. So parang, I think part of it lang, hindi ganun yan. I'm not defending. It's me, like... Hindi, alam ko naman gusto mo i-defend yung mga masamang tao. Hindi red. Oh, ano. It's them parang developing this fucking fantasy sa ulo nila na Yun nga. baka ganito. Yun nga. It's the, baka nagpapakipot lang siya. It's that fantasy. Hindi responsibility ng nililigawan mo Yes. na i-reject ka. Hindi niya responsibility yan. Yeah. Hindi niya parang... Although I feel... Kaya nagre-reply siya eh. I-ano mo na lang, itignan mo na lang yung quality ng rep. Alam mo, totoo lang, kapag may gusto sa yung tao, halata naman eh. Hindi mo... Yeah. Sa 100 tanong, meron akong 1,000,000 sagot. At minsan, mas marami pang tanong. This is Kuya Kim and I'm thrilled to invite you to my podcast under the Pod Network, Ano Ba Talaga? With me, Kuya Kim Atienza. Kaya kung may gusto kayong malaman, matutunan o ma-discover na bago, makinig na kayo sa podcast na to. Marami akong mga guests, topics, trivia, and revelations on the show. Ang masisiguro ko sa inyo, you'll always learn something new. Just search for Ano Ba Talaga with me, Kuya Kim Atienza, on Spotify and wherever you listen to podcasts. Kung may turmoil sa panliligaw pa lang which is supposedly the best part of a relation, parang, ito yung pinaka high emotion, high kilig. High balik sa high Ito school. yung pinaka-high kilig part ng relationship dapat. Yung nagisimula pa lang kayo. Pag yan pa lang stress na, wala na yan, pare. Sobrang... Hindi ko alam. Hindi siya nag-reply eh. Nag-reply siya ulit. Pero hindi siya nag-reply ulit eh. Tangina, wala na yan, pare. But it's the like I feel sorry for these dudes, pero it's the brutality of love. Like, ayaw ka nga niya eh. But I do That feel ain't sorry. love, pare. It's Hindi naman obsession. yun. Yeah. Obsession na yun. Yeah, you're right. But Diba? I kind of feel sorry. A bit, like 5% sorry for these dudes. Pero just find another one. Like, darating rin yan, man. Oo nga eh. God damn. O frustrate kayo tapos... Tsaka Ang maling gawin, yung sisihin yung babae. yun din, oo. Like, doon na yung mag-start ng pagiging incel mo. Oh, tapos magagalit ka pag nagalit sila sa'yo. Oh, yeah. But Diba? it's your fault. Oo. Hindi ko naman sinasabi lahat ng babae innocent. May mga kupal din talaga nag-string along ng tao. Pero minsan obvious na eh. Alam mo yun? Sobrang obvious na. Tapos talagang parang aabot sa point na parang kailangan pa i-confirm sa ibang tao. Ano ba? Okay ba to? Tingin mo ba ito, di pa siya nag-reply in like 7 weeks? Tingin mo okay pa to? I've heard daw, again, this is just what I've heard. Mm-hmm. Like kung nagre-reply ka daw sa girl, Mm-hmm. may mga iba rin siyang kasamang girl na kaibigan. Tapos, anong gagawin ko? Hindi naman, pwede. Pwede yan, di ba? Like may mga fucking 5 writer's room ng mga babae. Tapos yeah. Teka lang, ba't ako pinapasok sa call? Akala ko 6. Okay, cut part to. Hindi. Okay, sige. Cut mo tong part na to. Okay. Ano yung sinabi mo? Like kunwari, nagre-reply ka sa girl na gusto mo. Di ka man na-conscious na, baka may kasama niya yung kaibigan niyang friend. Part yun eh. Kasi ikaw rin naman, as a guy, minsan may backup. Pero itong kay Kate, recently, dude, wala akong sinabihan, men, mag-isa ako. Going up against, apparently, meron siyang mga... Hindi naman siguro, mga 2 atang kinoconsult about it. Tapos ako parang, wow, okay.
Kasi ako parang... Wala bang room of ang hirap guys kasi na? nun, kasi friends kami. Okay. Diba? So parang ang hirap magkonsulta. Tapos kung wala na ako pupuntahan, di wala rin kwenta, diba? So benefit mo nun na magkakaibigan kayo nun? Hindi kayo total strangers at all. Yung una kong girlfriend, ang kinokonsult ko na kaibigan si Kate. This makes me sick. Parang like some rom-com, pare. Hindi kasi, tawag doon, okay din, may girl's perspective. Ganun. I think... O, tapos sinabi ni Kate sa akin, wala daw mangyayari sa amin ng unang girlfriend. Sabi ko, tangina, talo, wala ka pala eh. Nung naging kami, sabi ko, wala ka pala eh. Ano? Wala kang alam, sabi ko. Pero it does... Fuck, ano na nga ba yung sasabihin ko? Yung Riz. Riz, girls. Hindi, masasabihin ako, it's a good point. Sayang, 100. Wala na. Lost na siya sa ether. Tinry mo talaga eh. May tumubong ugat sa kanang parte ng ulo mo eh. Ang saklap nun, no? Oh. Yung kapag meron kang sobrang genius na sabihin, tapos bilang hindi mo matandaan, tapos mamaya ginagrasp mo, na may mga words ka pa naalala bilang mga wala na. Tapos yung nag-uusap kayo, kailangan mo lang maalala yun, tapos nasisira yung flow. Totoo. Medyo wild din. Ano ba yan, Red? Sorry. Sorry, okay lang. Anong Riz? Ano yung Riz? So, I think, kung babalik tayo dun sa Riz, malaking bagay yung alam mo kung kailan ka mag-back off. Oo. Kasi minsan, pag over-persistent ka, maanoy sa'yo yung dinidate mo. Mumukha ka lang creep. Minsan, may kanta called The Stillness is the Move, pare. And then, ginawa ko rin yun sa crowd work ko dati na sinabi ko, The Stillness is the Move. Minsan, mas less kang ginagawa, mas nagkakaroon siya ng parang, oh shit, nga, parang bila silang mas naging interested sa'yo. Parang ganun. Nag-back off ka? Hindi mo ba alam yun? Ay, Bobo. So anong kala mo talagang atakihin mo na nang atakihin? Ganun. Minsan may retreat din, pare. Hindi ko naman sinasabi na parang party trick siya. Pero ang sinasabi ko lang, minsan nakakairita rin kasi pag tuloy-tuloy ka kaagad eh. Alam mo kung bakit? Ito na yung naalala ko. May kinalaman dito sobra. Naalala mo nung nagliligawan yung parents namin? Natin? Hindi ko matandaan yung parents mo nagliligawan. Hindi ko alam. Like mga parents natin in general. Hindi ko alam. Ang weird pa natin sinasabi nila, he wouldn't take no for an answer. Lolo mo, hindi siya, he wouldn't take no for an answer. Parang galon. Wala akong alam sa ligawan ng parents ko. Okay, yun yung sinabi sa akin ng mom ko. So, hopefully, may katuloy sana yun. Pero hindi ganun. Hindi parang dilekembe matambo mo yung fucking... Ayoko. Weird eh. Yeah, it's kind of weird. Diba? Sige, kwenta mo. Sige, bilis. Wala, maligaw lang talaga si Papa nun. Mapilit. Yung sinasabi mong mga mapipilit na dudes. Hindi, parang pero may ano pa rin yun. May step forward, step back din yun. Ang ibig ko sabihin, kailangan alamin mo yung lugar mo sa isang, ito yung I think, pinaka-underrated na kailangan mo malaman sa lahat ng mga tao. Pag alam mo nang ayaw kanyang kausap, back off. Okay. Diba? Pero i-balance mo rin. Like, kunwari, kailangan mo alamin yung kung nasan ka sa kanya. Yun yung point. So, kunwari, kung nasa level na kayo na, oh shit, gusto ko mag-usap parate. Diba? Huwag mo siyang hindi re-reply ng kupal nun. Diba? Just because, nasa rules, dapat di ko sila ano yun eh. Kailangan pakiramdaman mo. Diba? So, very complicated talaga yung... Sobra. Yun lang yung part na talaga nag-uusap kayo. Meron pa yung part na tawag doon, meron pa yung part na yung timing pa ng buhay niyo sa isa't isa. Di ba? Paano kung siya gusto niya mag-asawa at anak na, ikaw gusto mo lang casual lang relationship mo, ayaw mo mag-anak ng time na yun. For some reason, ano na yun, deal breaker yun. Kahit sabihin natin 98% compatible kayo. Di ba? Yung timing lang ng isa't isa. Like kunwari, isa, baka matagal na siyang single. Yung isa kaka-break lang. Siyempre, ayaw niya po na mag-relationship. Iintay ba yung isa sa isa? Or mag-a-adjust ba isa sa isa? Diba? Parang ganun. Yung timing of it all, sobrang hirap nun. Parang RNG yun, pare. RNG yun ng, that's like a fucking 75-sided die, pare. Tapos kailangan mo mag-critical 20. Parang ganun. Yeah, anong movie yun? You found me at a weird point in my life. Anong movie yun? Basta there's this girl na magkakatuluyan dapat sila pero nasa ibang part na siya ng buhay niya nun. Like, kunwari... Maraming movies na ganun. Yeah. Yeah, it's weird, man. Yun, yung mga ganong klaseng points din. Tsaka tapos, that in itself, and then also yung dance off. Dapat ba nagre-reply ako parati? Or, dapat ba huwag ko siya masyadong kulitin? Kasi,
Ako hindi ko makita mo sa usapan eh. Kung terminating na yung conversation. Kung sa Bumble, like makikita mo naman kung ayaw ka talaga. Like may mga, dati hiniritan ko yung girl, oy, ba't di mo, kilala mo si Cody Rhodes? Tapos hindi na niya ako ni-replyan. Tapos yun, just accept na lang na, wala, like move on. Okay naman yun. And doing a bit, galing sa content na pinost niya recently. Na may 41 likes lang. Oh, i-share nyo naman kasi ang dami ditong nakikinig ng podcast sabihin, mas fan kami ni Andrew. Dapat si Andrew talaga yung main host. Hindi niya pumunta sa shows mo. Alam mo yun, di ba? Ang kupal. Pero it is true naman na yung malalaman mo naman sa mga reply, kung mga one-word answers. Kung terminating na yung conversation, tapos na. Pero malalaman, yung, for me, yung gusto nila man baka pag-usap, kung open-ended. Yung, yeah. Pero, to the point of the episode, kung magaling kang mag-usap, if you know how to converse well, and I'm not just saying na, meron akong 10 questions na mga ganda, may interview kayo. Kapag marunong ka mag-converse, conversation means, like kunwari, pag sinasabi kong, yung show ko sa One News, sabi nila, interview. Hindi siya interview. Kasi ang interview is, ito yung 10 questions, ito yung 10 mong sagot. Yun ang interview. Ang tawang format ng show is conversation. Ibig sabihin, pag may sinabi ka, makikinig ako sa sinabi mo. Tapos, interesting yun Magtatanong din ako, talaga, ano yun? Expound on that. Okay. So, ganun. Hindi yung tipong putang ina. Kilala mo ba si Cody Rhodes? Out of fucking nowhere. Siguro maganda siyang icebreaker kung alam mong wrestling fan siya. Hindi yung tipong, let me just throw out a fucking Joker card na putang ina, bahala na. Parang alam mo yun? Yeah. Hail Mary pas. It's fucking converse, guys. Makipag-usap lang kayo. Hindi naman siyang ganun kasi mga ibang tao, may mga tao nagko-compliment sa ang galing mo makipag-usap sa tao. Extrovert ka na. Actually, hindi. Ayoko sa tao eh. Hindi ko talaga gusto sa tao. Pero yung conversation, di ba? Gusto ko ba sa tao, Andren? Ayaw mo sa tao. Ayoko lumabas. Kaya ako gumawa ng putang inang studio na to para di na ako lalabas. Ayaw mo sa healthy foods. Ayoko sa exercise. So, sige, unahan na kita. Ayaw mong pumayat. Sorry. Ayoko sa tao, pare. I mean, like, gusto ko yung tribo ko. Pero ayoko yung para sobrang bigat ng pa ako to meet other people. Oo nga eh. Kung kasama niyo man si Red sa isang sasakyan, dude, sobrang dami niya. Galit siya sa lahat eh. Per square meter may reklamo eh. At minsan gusto mo na... Every time no force kami na umattend ng mga event na may mga mixers, may mga taong kailangan mong kausapin. Si Red, actually Red is very sociable. Ako nandun lang ako. I'm sociable kasi parang tinitignan ko siya as part of your grind eh. Yes. Parang part siya ng trabaho ko eh. Parang ganun. Pero, like, yung mga tao na, I love yung mga tao na they would go up to me kung gusto nila ng picture. Oh yeah, fuck. Okay lang yun. Then they would talk for a little bit. And then, get out. So, ako gusto ko yun kasi parang, tinatanong ko rin sila eh. The first time mo manood, mga ganong klase. And then, sasabihin nila kung ano yung bit na shit or magsasabi sila ng compliment or sabihin nila kung kailan na ako unang napanood. Gusto ko yun. Pero yung sobrang tagal ka nandun. Ano yung wrap it up bitch? Ang dami. Anong sinasabi mo na? Siyempre, di mo ipapahalta. Ayoko sabihin dito. Kasi ilang beses kita. Wrap it up, bitch. Ginawa ko lang. Sobrang dami kong style eh. May mga tao na kilala ko na ganun. Ako ang akin, kulang ako ng beer doon sa bar. Yan lang yung akin. May sa wrestling, maraming mga medyo mga parang feeling ko may Asperger's. Oh my God, nagmukha akong normal nung pumunta ako. Gago, grabe. Sa fucking event na yun. Ako, alam mo to lang, yung mga, I feel like kami sa mga wrestling fans, weirdo na tayo in like the normal world. Pero pag talagang in-expose mo yung talagang real... Yung mga Incelus Maximus. Oo, talaga. Yung talagang intense na talagang... Yung sasabihin niya sa'yo na... Like wide-eyed na siya. Oh, i-sponsor niya yung buong show. Mga nagsasabi na sila ng mga shit na sobrang wild na ganong klase. Tapos parang may incident nga doon na kinakausap nga ng isang weirdong guy, yung isang Singaporean na wrestler. Tapos nakita ng mga ibang wrestlers namin. So parang in-exit, hey, we're needed at ganyan. Parang nirescue niya. Tapos tinanong niya na parang, sorry, we have some weird guys. But they're okay. They're just weird to talk to sometimes. Parang ganun. Tapos sabi nung sige, oh no, we have that too. so, universal siya, guys. Universal siya sa lahat. Uh-oh. Gusto ko yung, like, naalala ko, ito sa Singapore. Nag-shopping kami ni Kate sa isang mall. Tapos, meron isang guy na
nakaabang siya sa labas nung shoe store. Oh no. Hindi, it's not no. Okay to. Good story to. Paglabas ko sa shoe store, nagpaalam siya, "Hey Red, sorry to interrupt your nag-shopping ka ganyan-ganyan, pero I'm a big fan and nagulat ako nandito ka, parang ganyan. Kasi nag-vacation lang ako with my family yung time na yun." So sabi ko, yeah, no problem, picture tayo, ganyan. And then, umalis na siya. So parang na-appreciate ko na pinatapos niya muna yung shit ko. Tapos kung gusto niya talaga ng picture, naghintay siya. And syempre, alam mo, sabi mo, tangina ayoko nga. Putang ina mo yun. Like ka dyan sa cold. Oo nga. Teka lang tatapusin. Pupunta pa ako dun sa New Balance eh. Adidas pa lang to eh. Ako magkaka-stand diba? moment ka dun, pare. Hindi, pero Dear Mr. I'm gusto ko yun. Okay. Compared to, may mga tao na putang ina, binibidyo habang nagpe-pedicure ako. That's fucking, like, I saw. Or yung minsan tumatawid ako ng kali kasama ko si Kate, binibidyohan lang ako. Oh, yung binidyo ka kumakain. Oo, mga That's ganun. kinda weird. Sobrang weird, di ba? Ako naman, ang weird na interactions ko, yung bawas Riz to. Pero I appreciate that din naman. Mga drunk fans. Like, oh my God. Like, fucking, I remember this. Galit ka sa mga drunk? Ha? Oh, galit ako sa sarili ko. Yan ba yung gusto mo sabihin ko, Red? Yung sinasapak ko yung salamin, hindi ko na maramdaman yung tama. Yan ba yung gusto mo sabihin ko? Tawan-tawa si Pot sa'yo kasi every time dumaan ka sa commentary booth, papunta sa bintahan ng drinks, pagbalik mo may 3 kang beer na hawak. Tapos babalik ka na naman. Tapos pagbalik mo may 3 beer ka na naman na hawak. Naka-12 ata ako nun eh. Tangina, grabe. By 3. Tontawa yung concession eh. Bawi ko na lang yan kasi di ako nagbayad ng entrance. Oo nga. Sabi mo sa akin, hindi ka manonood kasi wala kang pambayad ng ticket. Oo. Pero bumili ka ng beer worth more than the ticket, pare. Tangin. Wala na pa sa saya ng show eh. At ba't kayo nagbebenta ng beer? Kayo may kasalanan. Concession ng venue yun, di sa amin yun. So walang perang pumunta sa amin. Fuck. Pero okay lang yun kasi partner naman namin yun. Sige. Ano na nga ba yung nasabi natin bago? Drunk fans kayo sabi mo, drunk fans. Appreciate ko naman, pero there was this guy talaga. Ang ayoko niya, si Andren to. Si Andren, look, dude, gusto ko na mamatay. Like, alam mo yung gusto ko, kilala mo si Sandman sa end ng Spider-Man 3? Saklap na si Andren. Parang pinapakilala ka sa lahat, tapos nakakahiya siya. Akala ko maangas noong umpisa. Tapos walang may kilala sa akin. Alam mo yung si Sandman sa Spider-Man 3, yung sumabay na lang siya sa akin. Yung gusto ko pero I appreciate it naman. Very rare occasion naman yan. Yeah. Yung sinasabi ko, like, sorry, medyo mahaba explanation. Pero kung itatali natin back to the Riz part. Kailangan alam mong lumugar. Ganon din sa babae, di ba? Or kung babae sa lalaki. At alam mo, okay, nag-match kayo sa Bumble, 1 buwan pa lang kayo magkakilala. Magtatampo ka sa kanya dahil di nag-reply. Putang ina, 1 buwan pa lang kayo magkakilala eh. Alam mo yun? Kaya nga dapat ikaw yung... Di ba? Naawa ako sa mga guys na hindi naririnig tong mga advice na to. Like, they're going in cold. Like, I'm pretty sure ang dami nagbibigay ng payo na to. Hindi naman ganun hindi naman ako lang ang may hawak ng genius playbook na to eh. Red's playbook. Oh, hindi nga siya playbook eh. Just being a decent human being. Being normal. Alam mo yun, normal lang. Yeah, parang, but stop. Parang yung classic na, yung falling in love with the idea of somebody. Iba pa yan, Andren. Baka 1 buong episode. Isang Totoo, pare. Grabe yun. Pero totoo yan eh. Yung inano mo na eh. Parang finictionalize mo na yung... Yun, doon na nagiging malala. Meron kang fantasy sa ulo mo. Parang parang... Tipong yung, liligtas kita sa mga hold-up. Ano yun? Yung... Joseph Gordon-Levitt tsaka si... 500 Days of Summer. Yun talaga. Para sa akin, kung gusto mo ng example of parang... a very, very real way of how can things go right or wrong. Yeah. 500 Days of Summer talaga. May mga iba talaga ang taon sinabi, mali pa si Summer doon eh. Like sabi, what the fuck is wrong with you, dude? may ano ako doon, may twisted, meron akong both sides make sense. Yeah, pero more on, like, kay para sa akin, it's his fault. Para sa akin, si Summer, medyo nagkulang siya sa closure. Parang magaling lang siya mag-move on, I guess, because ganun siyang klaseng tao. Pero feeling ko, I mean, dude, naging kayo naman eh. So dapat binigyan mo ng closure din yung tao. May responsibility ka naman kumbaga naging magjowa naman talaga kayo eh. Hindi naman kayo nagligawan lang eh. Diba? So, to add lang to this conversation, that's why, sa 2D world tayo, Red, sobrang popular yung mga romance anime. Kasi yan yung power fantasy na never talaga mangyayari. Never. And when you guys watch it, fellow mga losers, when you watch it, remember, this is fantasy.
at mamamatay ka mag-isa. Like yung kwento namin ni Alexio. Siya mangyayari sa in real life. Yeah, dude, kunwari yung The Dangers in My Heart, yung favorite romance anime namin ni Alexio. Boil down ko lang yung plot. Imagine mo magka-high school kami ni Pia Wurtzbach tapos naging kami. Like, hindi mangyayari ever. Like, very rare. Kaya nga, it's anime eh. Separate that, mga fellow anime fans. Sobrang iba yung anime sa real life. Yan. May in love sa pangit kasi sa person. Ano yung Dangers in My Heart? Anong plot nun? May incel, tas na in love sa pinakamagandang babae sa buong klase. What do you mean? Nakuha niya. Ha? Yung classic loser. Incel siya na talagang incel na... Gusto niyang patayin yung babae nung umpisa. Oh my God, wait lang. Oh fuck. Red. Ay, hindi. Tangin na rin, tinatakot. Galing mo umarte ah. Fuck. Sorry. Pag di natin na-record to, takila. Akala ko hindi naka-record, gago. Sobrang kinabahan ako. Sabi ko na masyadong makinis eh. Kasi tumigil yung putang ng oras eh. Naglaglam pala. Okay. Kinabahan ako pare, sobra. Sorry. Okay. Anime is not real life. Yan yung, if you want a quote for this episode. Totoo naman. I think yun din yung problema sa mga kinokonsume ng mga tao. Like yung How I Met Your Mother. Like, sige mo si Ted. Sobrang persistent lang niya. Oh, yeah. Actually, medyo toxic si Ted eh. Diba? Parang tuloy-tuloy lang. Alam mo yun, masyado siyang toxic na tipong, grand gestures para makuha ko yung babae. Parang nakawin ko yung blue jazz horn. Parang ginagawa mong nagmamakaawa ka, tapos gusto mong maawa sa'yo yung girl, ganun ba? Hindi naman ganun, but more like parang sobrang na-miss mo yung point eh. Hindi ako nanonood ng I Met Your Mother. Yung tonality mo pa parang kunwari nakikirelate ka sa sinasabi ko tapos wala pala sobrang completely stupid show na yun, Red eh. Well, it was a product of its time. I think masyado rin gusto ng mga Pinoy yun kasi na-check yung mga boxes of romanticizing mga ganong klase. So I guess ang parating romanticize yung sa Pinoy, pare, mayaman yung isa, mahirap yung isa. A tale as old as time, pare. CEO yung isa, anak ng farmer yung isa, or vice versa, di ba? It's just like... secretly mayaman din pala yun. Yun yung masaklap dun sa mga tinuturo ng mga... Para mag-compete ka, is dapat secretly, shit, mayaman ka rin pala. Pero honestly, guys, ang work natin usually sa cinema at saka sa TV ng mga local, escapism yun eh. Yes. 'Di ba? Yeah. Yun ang tema nila parati eh, 'di ba? I mean, basura yung buhay sa Pilipinas eh. Ito. Please, manood ka and entertain yourselves of this person na mas basura pa yung buhay sa'yo. Pero great point. Nagkaroon ng over. And alam mo, hindi siya masama, pare. Okay siya. Escapism. Okay siya. Ako, gusto ko ba minsan manood ng puro reality lang, di ba? Exactly. Gusto ko like nung pandemic. Gusto ko kayang i-bicep curl ni Captain America yung helicopter, pare. Alam mo yun? Si The Rock, pare, may misdirect ng torpedoes gamit yung kamay niya. Gusto makita na po tayo na finlex lang niya yung kamay niya, nabasag yung cast. Mga tao, ba't kayo mga ganyan kububuwa? Nanood ka ba ng any movie ever? Oh. Walang movie na realistic, tangina. Nanood ka ng movie na realistic, tangina. May mga movies na gano'n eh. Ito talaga yung mga nangyayari, pare. Di ba sobrang boring lang, tangina? Oo nga. Bakit mo nanood ng Schindler's List? Alam ko na nangyari sa mga Jew. Hindi, tunay naman siya nangyari. It's depressing eh. Mag-K-pop ka na lang. Isa pa yung K-pop na ma-riz yung mga babae doon. Kasi ayaw nilang aminin. Ayaw nilang magka-girlfriend yung mga K-pop artists kasi it fucks up the fantasy. Ayaw yung aminin ni Alexia. Ay, kunwari pa yung dalawa. Alam namin. Nakakainis. Alam namin. Tapos yung nagka-boyfriend si Gio yung sa Physical 100. Kaya ko susunduan yun eh. Pero kaya nga, yung form of escapism, to your point, sa kunwari na-risk ka ng malupit ng girl or boy, maganda rin yung escapism to get past the crush or like the infatuation. Manood ka wrestling, distract yourself. Distract yourself. Tama. Tama. Hindi lang, kung na-reject ka ng nililigawan mo or ng whoever. Better yourself, man. Fucking treat yourself to a nice Notting Hill, pare. Ay, sorry. Sorry, iba yung namin. Sabihin ko palang ice cream, Notting Hill. That's what it's for. That's what entertainment is for. Guys, manood ka ng My Dress Up Darling. Manood ka na stand-up comedy, pare. Kung sino tumawa, pare. Ay, wala. Alabas.
Oh, July 19, kami in the red. July 19. Sabi ni Andrew, dalaw 20 tickets. Totoo ba? Oh, low tickets. Di ako nanonood. Di ako naniniwala. Low tickets na. Paano mo alam? Hindi ka pa pupunta sa website. Hindi ko sinecheck kasi parang feeling ko wala manonood eh. Gago Red, yung picture mo pinalitan na. Oh, Nilong Rai. si Nilong Rai na yun. Nagluluto na rin. Oo. Yun. So Riz. May mga mag-1 hour na. Okay. Riz. So Riz, pare. It's just, beauty nga is in the eye of the beholder, pare. Like ikaw ba, ang hirap pag-usapan to kasi nagmumukha akong tanga eh. Pero let's go na lang. Like, minsan, sinasabi ko... May tanong. Talaga ba? May time ba na nag-hold back? Nag-hold back kasi sinabi mo dahil magbumukha kang tanga? Hindi! Kasi parang wala kang ganong filter. Pero this is love eh. This is parang weird. ikaw yung evil Knievel of words, pare. I go for it. Parang... gusto ko... Bahala na, puta! Sinabi mo lang as a fact, pare. Baka magmukhang tanga pag sinabi ko to. Parang tangina mo. Nag-worry ka ba ever? Parang wala kang ganong klaseng safeguard. I had like a type of, like may type akong girl. Like infatuation, crush, whatever. Parati We all been there, pare. yeah, sinasabi nila, tangina, pangit naman yan eh. Yun yung mali, di ba? Bakit? Sa tingin mo, this will make me feel better? Kung sinabi mo, pangit yung type ko? Good intentions, though. Good intentions though. Sino yung sabi nun? Tropa ko nung... Si Capito ba yan, pare? Ah, di, si Mark Areso to. Puta. Na doktor na by the way. Sobrang accomplished yung tao. Oh, hindi, pero here... Ang dami tinutulungan ng tao. Pero at some point in time, tinulungan ka niya. Yes. So, kaya siya doktor. Yeah. Kasi gusto niya tumulong. Here's why women are right. Here's why women... So, taka lang, ito yung senaryo. Binasted ka. Tapos sinabi siya, takin na Andrew, okay lang, pangit naman. Alam mo, ito eh. That's why I was careful eh. That's why I was careful, Red. Kasi it made me feel a bit better. That's why I was careful. Good intention. Bad. Ginagawa ng lahat ng tao yan. Tangin na loser naman yan. Hindi naman yung pangit, pero loser naman yan. O, wala kwenta. Tangin na, hindi. Mas maganda ka dyan. Ano ka ba? Oh, mga ganun. Pero yeah, good intentions. Pero this is why I agree with girls eh. Like, fucking, boys will be boys rin talaga kahit anong profession mo. Hindi, mas malala mga babae Mag-trash talk? mag-backstaban. Ay, backstaban, oo. Gago. That's Grabe. like, I had this friend, sabi niya, yung all-girls school, grabe talaga yung chismis. Like, life-destroying chismis daw eh, yung kinakalat sa'yo eh. Sa office sa short time na nag-office ako, naging close ako sa mga ibang babae. Kasi sarap, galing nila mang backstab. Tapos ako talagang, ina-absorb ko lang yung snark nila na parang, ang galing nila yung mga pinipinpoint nilang insulto. Feeling ko, Agos sa buto, no? It made me a better person, pare. Talagang, grabe. Yung pinpoint na tipong, alam mo yung kung na nag-effort na mag-bihis yung binabackstab nila. Oh, that's so tinitira pa nila talaga. Ito, naka-crop top to. Parang gano'n. Kaya pala may mean girls na pala. Sobra, mean girls talaga. So, kung may mga office mate man akong narinig to, alam niyo na kung sino kayo. So, there's this girl that I know din. Tas, may guy sa audience. Sinabi, tinan mo tong guy na to, parang caterpillar yung eyebrows niya. Tas, Ang Eugene Levy, pare. bakit ang mean mo? Wala. Ingrained sa akin maging mean eh. Masarap kasi mag-put down ng... Sorry pero... kaya rin maraming basher sa comments. Masarap kasi talagang makahanap ng someone na, putang ina, above ako dito, tapos papamukha ako sa'yo. Medyo, ano siya. Ang gusto ko, pare, kasi it's like making fun of hot chicks and hot guys. Yan talaga yung the best. Like, putting them down the peg, pare. Alam mo yan? Up the hot people? Yung asa rin sila. Medyo... In a funny way. Mga tropa lang. Hindi naman magko-comment online. Alam mo yan? Behind. Hindi kayo nagta-trash talk behind the scenes. I don't believe that, pare. Naman. Lahat naman trash talk. Yung parang ganun. Actually, yun yung gusto ko sa mga... Kunwari, pag nakaka-meet ka ng mga... Ito yung experience ko. Like, minsan, dahil medyo mas nakakatrabaho ko na yung mga tao ng mga taga... Yung mga artista talaga. Mga ganun. Nagpa-flex ka. Hindi ako nag-flex. Okay. Pero sinasabi ko lang, yung mga artista na to, sobrang trained sila to be personable, to put their best foot forward, to just really talk to you, be nice. Ang babait nila lahat. Pare. Talagang they're very super aware of things na parang, tangina, ano talaga to?
nag-Star Magic photoshoot kami, pare, kasama ng mga aking Star Magic people. Kasama ni Direk Lauren Jogi, pare. Kung common na yung showbiz jargon. Hindi nga. Pero yung mga yun, talagang, akala ko parang observant and conscious na ako sa mga surroundings. So, itong mga to, grabe talagang, nakatayo lang ako. Nagagawa kami ng picture na parang lahat ng Star Magic talent. Tapos parang yung nasa harapan ko, ay, bro, sige, iurong kami kasi hindi ka nakikita. Alam mo yun, ganun sila ka-wary of being nice. Baka mababait lang silang tao rin. Hindi ko alam. Baka that's one. Baka mabait lang sila, tas kupa lang talaga ako. Like, may mga nagpo-post sa... Pero, hindi sila... Yung mga tao na pag nasa dressing room na, gusto ko talaga backstab. Ng tao, mga ganun. Wala silang, hindi nila ginagawa. Showbiz nga, ready. Oh, so, they know kung kaya alam ko yung mga taong real with me. Pag talaga na mabackstab na sila or nang sa snark na sila or nang kukupal na sila ng mga iba't iba or nag-aasaran lang kayong dalawa na straight up. Yun yung parang gusto ko parang para sa akin. Okay, pag nandiyan na tayo sa level 9, ibig sabihin mas close tayo. Or ibig sabihin parang you can let your guard down na with me. Kasi nagsasabi ka na ng inappropriate shit eh, parang ganun. Do may mga ganun din naman na may N-word. May mga ganun din naman na bagong talent na nami-meet ko lang na kaagad. Tas parang alam nilang comedian ako. So parang gets nila na parang pwede ako magsabi ng basura dito. Parang ganun. Yeah. Which is I welcome and love. 'Di ba? Yun. Great episode. Oh, great episode. Great pero ito siguro dulo na lang. Last thing to ponder on. I don't think ang Riz is parang dapat ito yung checklist tapos kailangan isa ako sa mga ganun. I think kasi inisip ng mga tao meron lang 100 qualities na dapat meron ng isang tao to attract. May mga tao talaga na target audience mo lang kahit ano mo yun. Sabi nga ni tawag doon, ng tatay ni Juno sa movie na Juno, played by J.K. Simmons or something. Juno, yung nabuntis siya? Nabuntis siya. Sinabi niya na parang kahit anong mangyari, parang the right one will always think that you're, tawag doon, the right one will always think that there's sunshine coming out of your asshole. Parang ganun yung feeling niya. Parang sinabi niya, kumbaga, parang if you found the right one talaga, kahit anong mangyari. That's a hopeful ending. Very, diba? Totoo. So, after trashing incels for 1 hour. Yung mga incel dyan, totoo dyan. Like, you work on yung mga basic shit. Like, kasi yung mga ibang tao, hindi mo na matanggap, tapos putang ina, ang baho nila. Kasi para sa akin, hindi ka naman nagpapabango, hindi ka naman naliligo para maka-attract lang ng babae. Naliligo kasi kailangan mo yun eh. Dude, basic human shit yun eh. Yung mga basic human things, have that down, pare. And then I think everything else will follow kapag marunong ka ganun. Yung mga take social cues, mga ganong klase, situate mo yung sarili mo in a place na hindi ka naman sobrang comfortable with, but also challenge yourself na pumunta ka rin sa, something na hindi mo pa ginagawa. But also, lahat yan may limit in everything. Alam mo yun? Like, kung 700 yung hobbies mo, parang malabo na yun. Diba? Ganun. Yun. Yun lang, Great ending. Sana. Okay. Sana ma-record to. Sana naka-record to. Kinakabahan ako. Ano ba? May show kami ni Red, July 19. Brick Wall. Tickets at comedymanila.ph. Yes, lahat ng tickets ng stand-up nandun, comedymanila.ph. Meron din ako show sa July 26, the week after, Century City Mall. Para sa mga antukin dyan, 4 p.m. yung show. Kasama ko si Roger Naldo. Magkakaroon din ako ng linya-linya show somewhere. I think August 9. Sama ko si Alexio. And magkakaroon ako ng show sa Singapore. Abangan nyo August 30 and 31. Solo show to rin? Check nyo sa fucking Singapore.com Singapore.ph Sa Instagram mo? Sa Instagram ko. Check nyo sa @comedybyred. Andun lahat ang details na ilalabas ko. Pero please, ngayon July, I only have the show with Andren and the show with Roger sa Century City Mall. Yun. Thank you so much. Andren! Guys, pwede na tayo matulog! Uy, wow! Natapos niya yung
Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo ito ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.